mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Sobrang init ba sa inyo ngayon? Grabe ang init po dito sa amin sa Metro Manila, sa Manila area po. Kaya po madalas ang inom ng water ko ngayon dahil talaga naman ang sobrang init. So medyo malayo ako kasi nandito ako sa lilim. Pero yung aking mga ano dun, no, cactus, ang tingkad ng mga kulay. Okay naman sila rito. So far so good. Wala naman akong nakikitang sunburn. Nangangayayat lang kasi sa sobrang init. Pero marami pong magaganda ang kulay. Ayan. Ayun. Marami po. So far so good. Kaya naman nilang init kasi nga mga succulent sila and cactus. Nalililiman nila yung nasa ilalim pero may mga na-sunburn na dahon. Ayun yung mga iilan. Kasi talagang sobrang init. And for today's video, marami na kasing nagtatanong sa akin kung ano po yung gamit kong potting mix sa aking mga succulent. Iba po yung gamit ko na potting mix sa aking cactus. Sa cactus po kasi 5 po yung aking mixture doon. At yung aking cactus, 4 lang. At ngayon, isi-share ko po sa inyo. At ito nga ang mixture ng aking potting mix. 4 po ang components niyan. Ito po ang aking Promise Mungo Size, Vermicast, at yung aking Benguet Compost, at yung aking Rice Hull. So, imimix ko sila ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung hitsura nila. So, yan. Ngayon lang ako nakagawa ng potting mix dahil ngayon lang nagsidatingan ng aking Vermicast at yung aking Promise. Ayan waiting pa ang aking mga inner dry. So ngayon mag-start na ako. Ipakita ko sa inyo. Unahin ko ay itong aking Promise. Ayan. Nasa inyo po kung anong gagamitin yung sukatan. Kung mas maliit dito or mas malaki itong pot o gusto nyo ng mga balde-balde o nasa inyo basta tag-iisa lang po. Ito isang Promise. Yan. Isang cup ng Promise. Ano ba yung maitutulong ng Promise? Ang Promise kasi ay inorganic. So, ang tulong niya sa ating potting mix ay for chunkiness, yung pagiging buhaghag niya, fast drainage, at saka good aeration doon sa mixture ng potting mix. Nagiging buhaghag ang ating potting mix kapag meron tayong Promise. Para sa akin, mahalaga po talaga na may Promise. Pag dito sa lowland, sa highland, sa Benguet o kung saan mang malamig na area, pwedeng wag na kayo mag-Promise. Pero dito po sa lowland, lalo na sa Manila, mas okay po talaga na mag-mix kayo ng Promise. Halos karamihan po na plantita o collector ng cactus and succulent, gumagamit po talaga ng Promise. So, yun po ang gamit ng Promise. Pangalawa po ay itong Vermicast. Ayan, kulay itim ang kulay ng Vermicast. Ano ba ang tulong ng Vermicast sa aking mga succulent? Ito po yung pinaka main fertilizer. May nagtanong nga sa akin kung gumagamit daw ako ng Vermicast. Yes po, gumagamit po talaga ako dahil ito yung pinaka main fertilizer niya kasi ang Vermicast ay fertilizer po talaga. Mas okay po na kapag sa mixture nyo pa lang, sa potting mix nyo pa lang po ay meron na kayong Vermicast or fertilizer para po kahit medyo matagalan yung paglagay nyo ng fertilizer nyo, yung parang binubudbod o nilalagay o ini-spray, kahit medyo matagalan yon, pag meron na kayong Vermicast, okay na po yun kasi meron na kayong main fertilizer. Pero yung iba wala pong Vermicast. Depende po ata sa area. May mga area, provincial area na mahirap kumuha ng Vermicast. Si Mergen or si Succulent Davao, mga ibang plantita, gumagamit po sila ng cow manure. Okay po yun kasi magkapatid po yun ng Vermicast.
at saka yung sunog na ipa. Kasi ang ipa or sunog na ipa ay fertilizer din po yon. Ako kasi, ang gamit ko po dito sa akin, sa garden ko, ay hindi po ako nagbago. Simula po nung nagko-collect ako at nag-share ako ng video ko about sa aking mga potting mix, vermicast po talaga ang aking ginagamit. So, yan po yung itsura niya. Yan na. And then next, yung aking compost. Ito po. Ang compost ko po na ito ay may halong Benguet soil. Ayan. O, may mga dahon-dahon po yan. May mga kahoy-kahoy po yan. At may sibuyas po yan at kamatis. Yung mga nabubulok. Kaya pansinin nyo po minsan, pag nagpapat ako, parang siguro inisip nyo, bakit ganun? Bakit ganun yung potting mix ni Ma'am Ana? Ano, may mga ganyan-ganyan. Kasi po, yung Benguet na soil, hindi ko po siya tinatapon kasi nasasayangan ako. Pero before, tinatapon ko po siya ng mga unang taon na nagbablog ako or bago pa lang ako nagbablog or nagsishare ng video about sa potting mix ko, hindi ko siya ginagamit. Ginagamit ko lang po siya dun sa aking mga houseplant, ornamental plants kasi hindi naman masyado silang maarte before. Pero ngayon ay ginagamit ko na po talaga yung aking ayan, yung Benguet soil kasi na-observe ko lang na why natin hindi ko gamitin nabubuhay naman ang mga succulent ng Benguet kahit ganito lang yung soil nila. So, naglagay ako ng twist para maging healthy siya kaya kinompose ko siya. Marami akong mga dry na leaves. Ito, papakita ko sa inyo. Ganito yung hitsura niya. Ayan po, ayan. So, inaantay ko po siya na matuyo, mabulok, madurog, hanggang ma-decompose siya. Ayan po. Yan. Galing po yan dyan. At kapag okay na po yan, parang dry na siya, hinahalo ko na po siya sa maraming soil lang Benguet. So, balik tayo dito. Before po, nung hindi ko pa ginagamit ang aking Benguet compost, loam soil po. Okay naman din po yung loam soil. Kapag wala po akong Benguet soil, naubusan po ako at wala akong na-compose, loam soil po yung ginagamit ko. May ipinakita na rin po ako noon na potting mix ko or sinabi ko na gumagamit din po ako ng loam soil. Okay din po yun kung hindi kayo naka-prepare ng compost. Loam soil po ang ipalit ninyo sa compost Benguet na ginagamit ko. At isa po yun ha, isang cup ng pamis, isang cup din pa po ng vermicast at isang cup ng compost. At yung pangatlo ko pong component ay ito, rice hull. Yan po ang aking rice hull. Marami po ang nilalagay kong rice hull. Sa kanila, yung tatlong nauna, ginamit ko tagi-isa lang. Pero ang rice hull po ay tatlo ang gamit ko. Yan. Angat na angat po yung rice hull. Kasi po, ang rice hull po ay organic. Parang nasa kanya na po lahat. Nagcha-chunky siya. Ayan. Nagbibigay siya ng buhaghag. Ayan, o, buhaghag ang ating potting mix kapag naghalo tayo ng rice hull. At kapag ang rice hull ay natuyo na siya, nahalo na siya sa ating potting mix, nagiging fertilizer din po siya. At good aeration din po siya. Ayan, o, kapag nandiyan na nga sa potting mix natin, ayan po yung nangyayari, o. Pag umulan, maganda po yung aeration, tulong ng rice hull. So, minsan, 2 o 3 po yung ginagamit ko. Ngayon, 3 po yung gagamitin ko. Yan, ganyan po siya. Angat na angat po yung rice hull. Madami po yung rice hull sa aking potting mix. Before po, hindi po ako gumagamit ng rice hull. Marami po kasi akong plantita na friend or kakilala na ang gamit nila ay rice hull. At maganda po yung tubo or buhay or sinasuggest po nila na gumamit daw ako ng rice hull. Okay naman po kasi almost magto 2 years gamit ng rice hull. Okay naman po sila. So ganyan ang itsura niya. Hindi nyo na masyadong makita yung vermicast. Hindi nyo na rin makita yung famis. Halos angat na angat po yung
rice hull. Minsan po dalawa lang po yung ginagamit ko. Pag nadadamihan ako, dalawa lang. Pero ngayon, 3 po yung ginamit ko. So, ang gagawin ko dyan, kapag medyo nawala po yung soil, ayan po, nagdadagdag na lang po ako ng konting vermicast, konting pamis, tansya-tansya na lang, at konting compost para po medyo umangat yung 3. Sa mga nagtatanong po kung ano po yung potting mix ko sa aking succulent, ayan na po, na-share ko na po sa inyo. At sana po may nakuha kayong magandang tip about sa aking potting mix. Sana ito ay mag-work din sa inyo kapag ito ay inyong ginamit. And that's it for today mga kagrini. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po, pa-like po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga kagrini.